So mga idol, matapos nga pong talunin ng Creamline Cool Smashers ang Galleries Tower sa kanilang huling naging laban, top 1 pa rin sa standings ng CCS with 10 wins and 1 loss. May bagong setter ang Creamline mga kaibigan, which is nagpakitang gilas. And bago natin yun ipagpatuloy, pasuporta naman po ako ng like and subscribe. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, napakaganda talaga ng sistema na ginagawa ngayon ng CCS. So sabihin na natin may isang talo ang CCS, but still nasa top 1 pa rin ang Creamline mga kaibigan. Alam nyo, yung huling naging laban ng CCS kontra nga po sa Galleries Tower, nakita nyo mga kaibigan ang tinutukoy ko na bagong setter na sumubok mga kaibigan, si Tots Carlos. Alam nyo dito sa CCS mga kaibigan, lahat po ng mga player sinasanay po ni Coach Sharon Meneses sa sistemang all around, no? Ibig sabihin lahat po ng posisyon ay pwede ho nilang pasukin, no? Or subukan, lalo na ang pagiging setter. Hindi lamang si Kel Negrito, si Tots Carlos, nakita nyo kung paano yung nag-set dito kay Eliza Valdez. Ang ganda ng performance ng Creamline Cool Smashers. Ayon na rin sa ating mga nakuhang update mga kaibigan, na ang Creamline Cool Smashers ay nakabuo ng panibagong sistema or starting 6 lineup. Ang ibig kong sabihin dito, set by set ang ginagawa ng CCS. Normally, minsan talaga, no, yung pangmalakas ang lineup ng CCS, nandyan ho si Eliza Valdez, si Gemma Galanza, si Tots Carlos, si Pangs Panaga at si Kel Negrito, no? Titignan nyo mabuti, mababago yan, depende sa kanilang nakakalaban. Nung nakakalaban nilang Galleries Tower mga kaibigan, aminadong CCS, hindi naman ganong kalakasan or hindi malakas na team ang kanilang kalaban, kaya nabibigyan po ng maayos na rotasyon ang mga player nga po ng Creamline Cool Smashers. Pero kapag matataas o magagaling na kupunan o team dito sa PBL nakakalaban nila, tulad na lamang ng PLDT, nagiging stricto na, no? At mas ginagalingan ng CCS. Ibig kong sabihin, hindi pwede yung kahit sino lamang ang mag-set, no? Dahil magugulo ang rotasyon ng Creamline Cool Smashers. Pero mga kaibigan, napansin natin, minsan mas maganda yung gano'n, no? Nagseset yung mga hindi naman setter sa Creamline. Hindi naman yun bawal mga kaibigan, no? Kapag ganun ho kasi, hindi talaga nababasa ng kalaban ang gagawin ng CCS. Kapag alam ho kasi ng kalaban kung sino ang magseset ng bola, meron na yan muscle control sa isip nila kung sino ang babantayan. Pero kapag nakita nyo si Tots Carlos, spiker yan mga kaibigan, biglang nagset, doon ho naguguluhan ang kalaban. Eto naman pong si Eliza Valdez mga kaibigan, basta maganda ang nabibitawang mga set sa kanya, no? Maganda ang nabibigay niyang palo. So minsan kasi sinisisi natin, sinasabi ng iba, etong si Eliza Valdez, okay nang magretiro, dapat nang magretiro dahil lagi daw po nai-injury. Alam nyo mga kaibigan, kaya nai-injury minsan si Eliza Valdez, todo bigay ho siya kasi sa mga palo niya, no? Hindi ho siya nagpipigil. At nasubukan at kita na natin yan ng maraming beses na. So far, ito munang update natin, no? Mamaya o bukas meron tayo ulit kaganapan. Please huwag nyo kakalimutan naman, no? Mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.